Hello, hello. Good evening, everyone. Ang question ko for candidate number 1 is, sino ang itinuturing mong bayani sa iyong buhay at bakit? Yan. Okay. Maraming salamat po sa magandang katanungan. Ang aking pong magulang, kasi po, tinanggap niya po ako na kahit ganito ang aking itsura, hanggat wala po kami inaapakan na tao, inaagrabyado, hindi po kami hadlang upang magpasaya sa maraming tao. Maraming salamat po. Yan. Tama, di ba? Tama. Tama, no? Tama ka mamaya. Ay, sorry. Akin yun. Long press, madam yan. Tapos, Hello. Hi, good evening. Hi, good morning. Ayan, nakita na namin yung funny side nyo kanina. So, time naman para yung serious side nyo naman. lagot. Di ba? Ready ka na? Hindi ka makinakabahan, di ba? Hindi. Sige. Familiar ka dun sa Magwad siblings? Yung sa Yan. MMK? Oo, di ba? Familiar ka? Maganda yun. Yung nag-atop siya, tapos pinatay niya yung sibling niya. Out of inggit. Sige. Sige, ito na lang. Madam, Hindi familiar. lipat ka daw po ng channel kasi hindi siya nanonood sa channel 2. Sige, ito na lang. Sige. Doon ako sa recent. So, since hindi ka familiar sa Magwad, sa susunod na lang. Sa election na lang tayo. So, since meron tayong bagong halal na mayor, kung bibigyan ka ng time para makausap siya, ano yung unang-una mong isusumbong? So, okay. Kung bibigyan ka daw ba ako ng pagkakataon na makaharap ang bagong halal natin na mayor, ano nga daw ba ang isusumbong ko sa kanya at bakit? Ako bilang isang bakla, bilang isang trabahador ho ako sa Divisoria, marahil ho sa aming mga vendor ang hinanaing na kesyo pinaaalis kami sa kanya-kanya naming pwesto. Yun ho ang una-una kong susumbong sa ating mayor. Nabigyan ho kami ng tamang pwesto upang makapagtinda kami ng maayos. Upang nang sa ganun, makatulong kami ng tama sa aming mga pamilya na kahit ako isang bakla lamang ho, yun lamang po at maraming salamat. On. Sagutin mo rin yung tanong mo, akin. Okay, ito yung question is, sa kabila ng mga resulta ng nakaraang halalan sa Pilipinas, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang katangian ng dapat talikuran ng isang Babasahin na lang. pinuno upang epektibong pamunuan ang bansa? Yon. Ang gulo. Paulit. Okay. Sa kabila ng mga resulta ng nakaraang halalan sa Pilipinas, ano sa tingin mo ang mga pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang pinuno upang epektibong panunuan ang bansa? Sa tingin mo, sa mga binoto mo, sino yung Okay. may pinaka... Ito na lang, para sa para sa short term. Next question. Sa nakaraang halalan, sa tingin mo, ano yung pinakamagandang dapat tularan or nakita mo sa mga nanalo ngayon? Mga minamahal ko manonood, isa lamang po ang masasabi ko sa mga nanalo ngayon. Hindi po ako botante. Ayun lang. Thank you. Ano pakialam ko sa kanila, hindi naman ako bumoto. Diba? Ay, tama. Ha? Hello, good evening po. Contestant number 2, good evening Barangay 312. Ito tanong ko. Ano ang pipiliin mo? Ang pagiging tama o ang pagiging mabuti? Lagot. Well, I just want to say to everyone, ano man po ang aking kasagutan, ito po ay sariling opinion ko lamang, ito po ay higil sa lawak ng aking pag-unawa. Ngayon, ang katanungan po ay ganito, ano daw po bang pipiliin ko o ang maging tama o ang maging mabuti? You know what? Directly to the point, mas pipiliin ko po ang maging mabuti ako o magkaroon ako ng mabuting puso o gininto ang puso. Bakit po? Ako po bilang isang bakla, wala po akong physical na kaanyuan. Tignan ninyo po kung gaano po ako kapangit. Pero ipagmamalaki ko po sa lahat ng tao na nandito. Kahit pangit ako, may mabuti akong puso na yayakap sa mga tao. Dahil lagi po nating tatandaan, oo, maaaring tama ka. Pero sa kagustuhan mo maging tama, hindi mo alam, nakakaargabyado ka na. Pero kung magiging mabuti ka,
ka, tandaan mo, kahit pangit ka, yaan ang mas magiging timbangan pag ikaw ay nahimlay na. Lahat po tayo, hindi natin maiwawaksi sa ating buhay at hindi natin matatakasan ang katotohanan na tayong lahat ay mamamayapa. Ngunit kung ikaw ay namamayapa na at nakagawa ka ng tama, ay nakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, naging makabuluhan ang buhay mo habang ikaw ay nabubuhay. Dahil kahit kailanman, eto po, bakla po kami, pero hindi yung madidiktahan na nasa dalawang pagitan ng aming mga hita para makagawa ng mabuti sa aming kapwa. Kaya sana sa lahat ng mga taong naririto, piliin natin maging mabuti dahil ang pagmamahalan kailanman ay hindi matatalo. Dahil kung ipapalaganap mo ang puso mo, kung yayakapin mo kahit ang kaaway mo, tandaan mo, magiging mapayapa ang mundo. Maraming salamat po. Hello. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang Bilang gabi. isang caterpillar. Huwag kang ano dyan, pepekti. Sabi natin. Hello. Ito po ang aking katanungan. Ito po ang aking kasagutan. Di ba? Wala pa. Sagot talaga. Ito po. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magkaroon ng kapangyarihan, ano ito at bakit? Caterpillar. Paging paru-paro. Okay, maraming salamat po sa napakagandang katanungan. Sasagutin ko po yan sa aking kinagisnan niyo po ang wikang Tagalog para maintindihan po ng mga kabataan, lalong-lalo na po sa mga baklang walang pinag-aralan. Ano ulit po mga yung tanong? Ay, bobo. Ano ba to? Naisip Ulit yan ang tanong. naisip ko kasi yung caterpillar eh, hayop king. Go. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataong mabigyan ng kapangyarihan, ano po ito at bakit? Syempre, nasa isip natin na maraming kapangyarihan. Andiyan yung mga superhero na mga lumilipad, invisible, o maraming tumakbo. Pero, para sa akin opinion, kung mabibigyan po ako ng isang kapangyarihan, yun po ang pagmamahalan. Bagkus, ang pagmamahalan po dito sa ating mundo ginagawa ay siya po ang pinakamatinding presensya ng ating kapwa-tao dahil sa ating lugar o sa ating Pilipinas ay puro inggitan at mga masasama na po ang mga nangyayari sa atin. Kaya kung bibigyan po ako ng kapangyarihan, yun po ang pagmamahalan para sa ating mundong ginagalawan o sa ating bansa ay mapanapa ang ating kapayapaan. Because I believe, ladies and gentlemen, many individuals have different perception in life regarding this matter. And as an individual, I have my own love. Thank you so much. Zama, maging super caterpillar ka na, baby girl. Ay, mahusay yan! Bring it on. Hello. Ayun, yung kaninang question ko. Una muna, familiar ka dun sa sa case ng Magwad siblings? Magwad siblings. Ay, hindi, wala kang TV, hindi nag-TV. Guy boyfriend ko. Gusto niya siya na pinapanood ko. Sorry lang. O sige, Si ito na Crisel at lang. saka si So connect Crisville. ano na lang, connection na lang doon, may connection. May anak ka? Hindi mo gating-tuma magkakaanak mo daw. Hindi, malay Malas ko, yung di ba? bata. Hoy, Malas last yung year, bata. may sumali na may anak siya. Madam, kadalain ka ako. Siyempre, Emmy lang yun, may anak. Okay, Sa tingin mo sige. tatanggapin ng Meron, lipunan yung anak syempre, niya? meron. Malupit niya sa amin yung mga tao eh, di ba? No, ma? Sige. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag-ampon in the future, tama ba na kilalanin mo muna yung bata na aampunin mo o pikit mata mo siyang tatanggapin kahit hindi mo pa siya kilala? So, okay. Kung sa isang pagkakataon, sa isang salamin ng isang pagkatao, kung ako ay bibigyan ng pagkakataon na mag-ampon ng isang supling na hindi ko kadugo at hindi ko kalaman, tamang huba na kilalanin ko muna siya o pikit mata ako na tatanggapin ko siya sa aking buhay. Naniniwala po ako na ang isang tao ay binigay sa mundong ito. Kagaya ng isang Panginoon, tinanggap tayo na kung ano tayo, tinubos tayo sa ating mga pagkakasala at pagkakamali. Kaya walang mali na tanggapin ko ang isang tao na alam kong supli niya ng galing sa dakilang lumikha at higit sa lahat ng galing sa tadyang ng ating poong may kapal. Tandaan po natin, bago mo kilalanin ang tao, matuto ka mo ng pumikit at buksan ang puso para malaman mo kung ano ang kahulugan ng kitang pagmamahal na ibibigay mo sa isang supling o isang tao. Sa mundong ito, marahil may mga taong bulag pa rin magpahanggang ngayon na tanggapin ang aming kasarian dahil kaming mga bakla ay parang mistulang anghel na walang langit at walang sisidlan sa ating mundo o bayang ginagalawan. Pero laging tatandaan, bago niyo po kami kilalanin sa aming kasarian at magkabila ang mga hita, tanggapin niyo po muna kami sa puso't isip bilang isang tao. Maraming salamat po. Ay, taray. Thank you.
Good AM na. Ito ang question ko. Kung magkakaanak ka, ano ang gusto mong mamana niya sa'yo? Okay. Sa mga ganito pong katanungan, hindi po tayo nakatitiyak na tama ang kasagutan sa haba ng paliwanagan. Sapagkat ang kasagutan ay magiging tama kung ang bawat salita at ang bawat kataga sa ating puso magmumula. Kung magkakaanak daw po ba ako, ano raw po ba ang gusto kong ipamana sa aking magiging anak? Ito po ay walang iba kundi ang RESPETO. Respeto sa bawat tao. Sapagkat ang respeto, lagi po nating tatandaan ay hindi natin hinihingi. Ito'y kusang ibinibigay ng mga taong nakapaligid sa akin. Kung ikaw na isang tao ka, marunong kang rumispeto sa kapwa mo, respeto rin ang matatanggap mo sa kanila. Kaya kung ako'y magkakaanak, ang gusto ko sa kanya ay respetuhin niya ang lahat, mga tao nakapaligid sa kanya, lalong-lalo na mga matanda. Upang sa ganun, pagtanda niya, siya'y re-respetuhin din ng mga batang susunod sa kanya. Maraming salamat po. Yan. Tana. Hello. Good morning, candidate number 8. Good morning, morning. Judge number 4. Aware ka naman sa lumalaking population ng sakit ng HIV, di ba? Yes po. Okay. Meron This is po. your question. Paano mo masasabi sa pamilya mo na ikaw ay isang positive sa HIV? Nakakadurog ng puso mapakinggan ang ganyang klase ng katanungan, Judge number 4. Dahil ang tinutukoy sa katanungan, kung ako ay magkakaroon ng tinatawag nating HIV, paano ko masasabi sa aking mga magulang? May I right, sir? Yes. Una, tigit sa lahat, naniniwala po ako na hindi lamang po ang parte ng LGBT community ay nakakaranas ng HIV. Therefore, kung marunong tayo sa tinatawag nating A, B, C, D, E, F, G, A, it means abstinence. Ibig sabihin, dapat marunong kang tinatawag nating kumontrol sa tinatawag nating sakit na HIV. B, be faithful to your partner. Dapat ikaw ay maging tapat sa iyong kasintahan upang sa ganon, hindi ka magkaroon ng tinatawag nating HIV. C, always use condom. Dahil kapag ikaw hindi mo maiwasan sa sarili mo ang tinatawag nating pagtatalik, dapat marunong kang gumamit ng condom para maiwasan mo ang HIV. D, wag na wag tayong magdodroga. Dahil sa droga, doon pumapasok ang tinatawag nating pakikipagtalik kahit kanino. At doon din pumapasok na magkakaroon ka rin ng HIV. Ibig sabihin, education, dapat alam mo ang tinatawag nating HIV. At higit sa lahat, G, dapat marunong kang manalangin sa ating poong may kapal. Ngayon, paano ko masasabi sa aking mga magulang kung nagkaroon ako ng HIV? Simple lang, tatapatin ko sila dahil alam ko sa sarili ko na sila ang unang tatanggap at yayakap sa akin kapag nagkaroon ako ng HIV. Dahil sa buhay ng isang tao, hindi natin maiiwasang magkamali. At kapag nagkamali ka, dapat gawin mo itong aral. At higit sa lahat, nandiyan ang mga magulang mo upang gabayan ka kung ano ang nangyari sa'yo. Kaya mga kaibigan at mga hurado, tatapusin ko po ang aking kasagutan. Naway sana, ito po ay naging isang aral na wag kang basta nakikipagtalik kahit kanino. Marami pong salamat. Ano, pagka nabanggit mo to na maayos, hahalikan ko yung labi. Yan. Pagsisisi. Pagtititi. Ulit. Para may buhay yung dila. Pagsisisi. Pagtititi. Yan, o, di ba? Gumagano para Galing, oo. Paano doon? Tuwa-tuwa si Don. May lumalawit doon. Kunwari na ano ka, isa kayo lalagay oxygen sa ano mo. Saan mo, pag gusto padaan eh. Oo. Judge number 1. Pagtititi. Judge number 1. Na. Hi, good evening po. Hello po. Nakakasinghot ka pa ba? Ito po yung katanungan. Bilang isang LGBTQ, paano
Paano mo hinaharap ang mga hamon at kritisismo sa buhay mo? Ay, maganda yan. Hindi alam. Pasensya na kayo, hindi siya Bilang bilang isang LB. Bilang isang LGBTQ, paano mo hinaharap isang LGBT, paano mo hinaharap ang mga kritisismo sa buhay mo? Lalaksan namin Hindi LBC, bakla. DLTV. DLTV. bilang isang Becky na lang. Ayan. Bilang isang Becky na lang. Paano mo hina-handle yung mga panlalait, yung kritisismo? Ay, pinahirapan mo pa lalo. Paano, bilang isang LGBT, Yes. paano ko daw ma-i-handle Ang mga nanlalait yung mga nanlalait sa'yo. sa akin? Hindi, sa amin na lang. Maraming salamat po sa napakagandang tanungan. Bilang isang LGBT, paano ko daw Isa po pa. ma-i-handle ang isang panglalait? Para po sa akin, yes, ako bilang isang bakla, bata pa lamang po ako, nakakaranas na po ako ng panglalait, pangungutya, at pilit tinatapaan ng aking pagkatao. Ngunit, kahit nilalait ako ng iba, sabi ng aking ina na wag daw po ako papatol sa mga tao. Dahil alam ko sa sarili ko na kahit ganito ako, nakakapag-isip ako ng tama at mabuti sa aking kapwa dahil nananatili po ang maganda sa mata ng Diyos at sa mata ng maraming tao. Naniniwala po ako na accept me, reject me, I'm still me because I'm born to truth but never ever to be perfect. Yeah. Dahil dito, paliwanag mo yung sinabi mo. Mag-English ka sa dulo. Hindi mo sasabihin yan kung di mo talagang naisip yan. Ano I'll yan? never be, kasi ako hindi ko magets eh. Oo. I'm born to be true and never be perfect. Intindi mo na lang, bungo na nga, bulol pa nga eh. Intindi mo na lang. Wait lang, may follow question dito ka lang. Ano muna yung LBC? Ano yung LGBT. LGBT. Sasakyan kasi yung sinasabi mo DLTV. Wait lang, may tanong ako. Kasi kanina, Ayan na. may mga may mga nagtatanong sa likod. Sabi ko, ikaw daw ba ay may boyfriend ngayon? Kasi kanina nang tinanong ka lang may boyfriend ka, tapos nung umarap ka sa amin, ngumiti ka. Ang ganda ng mga ngiti mo. Ikaw ba may nagpapatibok po sa puso mo? Nako, may nanliligaw ato, tait lang sa ulo. Ayoko May muna. nanliligaw aso? Ano? May nanliligaw Wala ba? kaso? Sabi mo kaso? Matakit lang sa ulo. Siyempre, So parang ayaw mo pa. siyempre naman, no. Ako bilang atang bakla, naaaran pa rin ako itong magka-boyfriend. magka-boyfriend. Siyempre, naaaran ako ng Pagmamahal, pineperahan ako. Siyempre, mauuwa mo yung gusto mo, pero peperahan ka naman, di ba? Tama naman, oh. Eh, di yung... Pag naghahalikan kayo, nagbatanggal yung yung na ibigay ko sa jowa ko, ibibigay ko na lang sa pamilya ko, di ba? Yes, tama naman yan. Bago ka mag-boyfriend, unahin muna yung mga pamilya. Toothbrush, oo. I-priority mo yun, di ba? Pag naghahalikan kayo, nagtatama yung ilong nyo, hindi. O parang switch kayo gano'n sa gilid. Hindi, baby girl ko yan. Mabait yan. Palakpakan nyo naman si ate number 9. Thank you.